nagpatay ng impakto sa bangungot, si Ray, dahil ginising ang binata ng kapatid nitong si Boyet. Nabigo uli ang impakto na mapatay si Ray sa panaginip dahil sa isinagawang ritual ni Tata Badong. Nabatid yun ni Abby nang makiusap sa kanya ang albularyo na huwag nang ituloy ang pagpatay kay Ray. Subalit naging matigas ang pasya ng tomboy na burahin sa landas niya ang mahigpit niyang karibal sa pag-ibig. Narito ang ikatlong bahagi ng nakapangingilabot na kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Impakto sa Bangungot sa isa na namang gabi ng lagi. Mamang, pwede? Huwag niyo akong pakialaman kung ayaw niyong madamay kayo sa galit ko sa matandang bisita ko. Iwan niyo kami. Iwan niyo kami! Oo. Oo, Ami. Iiwan ko kayo. Diyan na muna kayo, Tata Badong. Hindi katakatakang wala kang paggalang sa akin, Ami. Tata Badong, Wala kang respeto maging sa iyong sariling magulang. sa ginawa niyong pagkontra sa impakto sa panaginip, kaya hindi niya napatay si Ray. Meron bang dahilan? Para igalang pa kita? Teka. Isinasauli ko na sa iyong pera mo. Kompleto yan. Tantanan mo lang si Ray. Kahit na ibalik mo pa yung pera na yan, hindi na mababago ang gusto kong mangyari. Lalo mo lamang pinatunayang nagkamali ako ng pagtulong sa'yo. Walang pwedeng pumigil sa akin na gawin ko ang gusto ko. Gawin mong nais mo. Talaga. Talagang itutuloy kong ipapatay si Ray sa impakto sa kanyang panaginip. At gagawin ko rin ang gusto ko. At anong gusto mong sabihin, Tata Badong? Lahat ng nalalaman ko'y gagamitin ko. Huwag lamang mapatay si Ray ng impakto sa panaginip. Magsisisi ka! Kapag kinalaban mo ako, magsisisi ko! Tay, Elma, mukhang malalim mo ang iniisip nyo. hindi naman anak. Hindi lang ba wala sa isip ko ang sinabi sa akin nung nakababatang kapatid ng nobyo mo? Ho? Anong sabi ni Boyet sa inyo? May misteryo daw nangyayari sa kuya niya. Ano? Kung saan lumilitaw sa panaginip ni Ray ang isang impakto na nagtatangkang pumatay sa kanya. Kaya nagising siyang may sugat sa braso. Wala hong nababanggit na ganun sa akin si Ray. Siguro ayaw lang niyang mag-alala ka. Aalamin ko ho sa kanya kapag nagkausap uli kami. Ayaw daw tantanan si Ray nung halimaw sa kanyang panaginip. Kaya hanggat maaari, iniiwasan niya matulog. Kawawa naman si Ray. Elma, may hinala ako. Oh, ano ho yun, Itay? May kung sinong nasa likod ng misteryong nangyayari sa nobyo mo. Sino ho? Sino po ang inaakala niyong may kagagawan sa hiwagang nangyayari kay Ray? Sino?
Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Si Ami, kuya? Oo, Boyet. Wala akong alam na ibang gagawa ng masama sa akin kung hindi siya. Pero ang tumbo na nakaribal mo kay Ate Elma, ang nagtatangkang pumatay sa'yo sa panaginip mo, kuya. Ano malay natin? Kung siya ang may kagagawan sa impaktong lumilitaw sa panaginip ko at nagtatangkang patayin ako. Paano mapapalitaw ni Ami ang impacto sa panaginip mo, kuya? Paano? Ray, kasalanan ko. Tatabatang? Nang lumapit sa akin si Ami, nasilaw agad ako sa malaking halagang inialok niya. Sisa kung at gusto niyang patayin. Agad nagsagawa ko ng ritual at orasyon na mula sa aking karunungang itim upang may lumitaw na impakto sa panaginip ni Ami na maaari niyang maging kaibigan at mautusang pumatay. Kaya pala, wala akong kalaban-laban sa impakto sa aking panaginip. Likha yun ang kapangyarihan ng karunungang itim. Ray, nagsisisi ako sa naging pagtulong ko kay Ami. Naintindihan ko kaya. Patawarin mo sana ako. Wala kayong aalalahanin sa akin. Talagang mabait ka, Ray. Karapat dapat lang kitang tulungan. May gusto lang akong malaman, Tatabatang. Ano yun? May paraan ho ba para hindi na lumitaw sa panaginip ko ang impakto? Impakto. Nagkita na naman tayo sa panaginip ko. Basta't gusto mo, magkikita tayo, Ami. Ayon na rin kay Tata Badong, hindi niya na pwedeng bawiin pa yung mga nasabi niyang orasyon para lumitaw ka sa panaginip ko. Kaya wala siyang magagawa kundi kontrahin ang kapangyarihan mo. Kapag nasa panaginip ka ng ibang tao, tulad ng ginawa niyang paghadlang, kaya hindi mo napatay si Ray. Pero meron akong alam na paraan para hindi ka na mapigilan ni Tata Badong sa pagkakalat ng lagim. Isang malagim na paraan, impakto. Okay lang, pare. Sige, salamat na lang. Tay? May problema ho ba? Wala, Elma. Wala nga ho akong alam na dapat yung problemahin. Sa pamilya natin, wala tayong dapat alalahanin. Pero kay Ray, Naiintindihan ko po. nasa panganib ang buhay ng nobyo mo. Hindi nga po biro ang misteryong nangyayari sa kanya. Kung totoong may impaktong lumilitaw sa panaginip niya at nagtatangkang pumatay sa kanya ng totohanan,
Kaya nga kinonta ko ang kumpare ko na balitaan kung nag-aral ng karunungang itim. Para matulungan niya si Ray. Pero tumanggi siyang tulungan ng nobyo mo. Sa takot niyang mabaling sa kanya ang galit ng impakto sa panaginip. Huwag ho kayong mag-alala, Itay. Wala na akong alam na paraan para matulungan ang nobyo mo. May paraan para maligtas sa panganib si Ray. Anong paraan, Elma? Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ano, Elma? Dasal? Oo, Ray. Magdasal ka. Humingi ka ng awa sa tulong ng Diyos. Bakit nga ba hindi ko kagad naisip yan? Maaaring makapangyarihan ng impaktong lumilitaw sa iyong panaginip. Nakalimutan ko ng Diyos. Dahil sa labis kong takot sa impakto. Pero mas makapangyarihan ang Panginoong Hesukristo. Naniniwala ako dyan, Elma. Mabuti nga naisipan mong dumalaw sa akin ngayon. Ayoko kasing mapahamak ako nang hindi tayo nagkikita at nagkakausap. Kahit sa huling pagkakataon. Hindi. Hindi ka mapapahamak, Ray. Magtiwala ka sa Diyos. Oo. Para iligtas ako ng Diyos sa tiyak na kamatayan sa mga pangil ng impakto sa panaginip. Tatrangka ko ang pinto. Para walang ibang taong makapasok sa bahay ko. At makatulog ako ng mahimbing. Panginoon ko! Sino ka? Sino kang nagwasak sa pinto't basta nalang pumasok dito sa pamahay ko? Sumagot ka! Magsalita ka! Magpakilala ka sa akin! Ang impakto! Ang kampo ng dilim sa panaginip na sunod-sunuran sa kabuktutan ni Ami. Katapusan mo na, Tatapato. Hindi. Impakto sa pamagitan ng aking karunungang itim. Nakapasok ka sa panaginip ng tao. Ngayon, sundin mo ang iuutos ko sa'yo. Maglaho ka. At huwag ka nang magpapakita sa panaginip ko. At maging sa panaginip ng ibang tao. Maglaho ka, impakto. Maglaho ka ng tuluyan. Sa loob ng panaginip, walang silbi sa akin ang kapangyarihan mo. Halika. Bitiwan mo ko ito. Huwag mo niya basalin kung maabat matatalim mong mga pamil. Huwag mo akong patayin. Maliwanag ang utos sa akin ni Abi na patayin ka, Tatapato. Kaya nagpakita ako sa iyong panaginip. Papagugutin ka. Mamamatay ka. Mamamatay ka.
si Tata Badong ng impakto sa bangungot. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang impakto sa bangungot sa isa na naman gabi ng lagi.